beloved Boss Mike Cervera. Dapat ganito. Marinig man lang sana namin sa inyo. Etong BNC, mga kababayan, wala man binilitang ganon. Bakit? Siguro, naunawaan nila yung paliwanag ni Atty. Claire Castro na dapat ay sa PDEA natin itanong yan. Huwag kay Atty. Claire dahil hindi naman siya yung PDEA director at hindi rin siya yung spokesperson ng PDEA. Bakit nga pala tayo nagtatanong tungkol sa PDEA kay Atty. Claire Castro kung may laman mga ulo nyo? Tama, mali? Mga kababayan ko? Kaya alam nyo, mga kababayan, ayaw naman nating maggaling-galingan. Pero katwiran ang dapat natin tuunan. Hindi yung chismis, hindi yung mema, hindi yung mayroon lang ipinakita, okay na. Ganun. Diba? DMB Chris Rose, diba? Lucy Minigawa, diba? Yun. Eto. Tanungin ninyo kung naibalita niya to. Tanungin nyo, mga kababayan ko. Ito. Magandang balita para sa mga dialysis patients sa Quezon City. Itinayo na ang isang bagong dialysis center sa Rosario Maclang Bautista General Hospital. Narito ang agenda. Ayan, mga kababayan, dialysis center na naman na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Na mga may sakit, na mga nagpapadialysis. Kita nyo? Yan sana, hindi nyo marinig, no, sa kanila. Bakit? Kasi mabango ang administration pag yan ang balita eh. Ninitas Vlog. Opo, good morning boss. Meron pa. Ninitas Vlog. PM ka lang. Sa mga gusto pa naku, tuwan-tuwa yung mga kaibigan nating mga vlogger. Opo. Nagsibilihan. Sila, sino to? Si Chris Ulo, si Takero, si Coach Jarrett. Nako, pati yung asawa, nako mga kababayan, pati nanay, nako binili. Di ba? Eto na, mga kababayan, good news. Tayo na lang magbabalita kasi hindi naman binabalita ni Madam Reporter ito. Report ni Pierre Pastor. Itong taon nang dinadialysis ang 58-year-old na si Maribel Mantes dahil sa kanyang kidney stones na nagkaroon pa ng impeksyon. Mahirap ang dinadanas ng mga nagdadialysis, lalo kung kailangan pang bumiyahe papunta sa dialysis center. Pero may bago nang itinayong dialysis center sa pasilidad ng Rosario Maclang Bautista General Hospital na malapit kay Maribel at sa marami pang dialysis patients sa Quezon City. Nako, kita nyo, at marami pang dialysis center sa Quezon City. Mga kababayan, Max Gordon, hindi. Live tayo ha. Ate Mars. Opo. Mona Luis. Opo ha. Marilu Laca. Oy, thank you naman ha, Marilu. Oy, naka-reserve. Nandito ha. Kita nyo si Marilu Laca, mga kababayan. Umorder ng 2 relo. Inuna na yung bayad. Pero mga kababayan, relo nandito pa. Sa December pa niya raw kukunin. Taloy. Ito yung pinakamalaking distrito ng Quezon City. So, tamang-tama ang paglalagay po ng dialysis kasi madami kami nakikitang pasyente na kailangan na ma-dialysis. Iwas traffic po. Tapos, medyo malapit na po sa amin. Maganda po yung dialysis. Gawa po bago siya. Kita nyo, maganda daw po yung pinagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba, Jasmine Ines? Tuloy. Malinis. Ayon kay Doc, Kita nyo, malinis. Aida de los Reyes, sa lahat ng mga bagong dating. Tulad ni Cindy Coser. Opo, Annabelia Alipio. Opo, tuloy. Shoutout po sa inyong lahat ng mga hindi ko po na banggit. Ano po? Dr. Villardo, mas maganda rin kung ang dialysis center ay nasa ospital o malapit sa ospital para agad na makatugon sa anumang emergency na maaring mangyari sa pasyente. Minsan makakakita tayo ng mga pasyente na tumataas ang mga blood pressure, nag-shoot up, more than 180 systolic, 210. Minsan naman, kabaligtaran, may mga bumabagsak ang blood pressure naman below the normal blood pressure range. So yung mga nagka-hypotensive patients, pwede nagkaroon din ng mga infection. So yan, mga kababayan,
At least, mga kababayan, marami na hong naipatayo na dialysis center ang gobyerno para sa mga kababayan nating nahihirapan na magpa-dialysis sa malalayong lugar. So ngayon, nilalapit na po ng gobyerno ang lahat po ng serbisyo. Ito nga po yung sinasabi ko, kung nagagawa po ng ating gobyerno na ilapit ang serbisyo sa ating mamayang Pilipino, maging kayo mga OFW, mga kababayan, kasama kayo dyan. Abangan nyo yan, mga kababayan. Sabi ni Jax Demolay, magkano raw yung relo? Mura lang yan. Ano ka ba? Kahit nga bumili ka ng 10, kayang-kaya mo yan. Oo. 2,000, 3,000, kulang na lang ng piso. 2,999. Jax Demolay, umorder ka na, ibigay mo sa iyong mga mga kaibigan, kumare, paboritong kumare, at laging kasamang kumare. Diba? Thank you naman, Chris Rose Babe, Delia Sacoco, thank you naman po. Diba? Yun. Jax Demolay. Bago tayo pumunta sa panibagong topic, umorder ka na. Bigyan mo yung kumare mo, yung malapit na kumare mo, yung pinakamalapit na kumare mo at yung lagi mong kasamang kumare mo. Yun! Ayan, 20,000, 900, 900. Yan na nga yun. So, eto na mga kababayan ko. Grabe ito, mga kababayan. Eto etong huling habilin. Ni Matandang Duterte. Naghabilin na po mga kababayan. Naghabilin na. Pass out! Yung mga huling habilin. Nako, ayan na. Nagbigay na ng huling habilin. Mamamatay na ba si Digong? Magkakatotoo na po ba yung ating mga pinagdadasal? Aminin na natin mga kababayan na pinagdadasal natin na mawala na yan ng tuluyan ng makapagpahinga kasama ni Lucifer. Mga kababayan ko, eto na, ang huling habilin. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay. Hoy! Direct Freddy Valera, mga kababayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe din sa ating kaibigan na dating crush na crush ko yan. Direct Freddy Valera. Inagawan ni Jen Angeles. Mga kababayan ko, wag na wag ho ninyo na hayaan na hindi nyo po masusubscribe ito. Dahil ito po mga kababayan, hindi lang ho pasasayahin yung inyong umaga. Pati gabi po, kaya ho pasayahin ang gabi ninyo neto. Pabili ako, PM lang. Nako. Di ba? Alam na this, made in China yung mga relos. Lahat naman halos. Jax Demolay, yung binibili mong Rolex. Yung mga binibili nyong branded na bags. Lahat naman China. Di ba? 90% China made. Di ba? May problema ba pag galing ng China? Hindi porke galit tayo sa gobyerno ng China, idadamay natin pati yung hanap buhay nila. Hindi ganon. Huwag ganon. Tayo po mga kababayan ay, di ba? Tayo yung mga professional na tao hindi na po tayo yung panahon ng mga DDS, Kasi sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Kita nyo? Di ba yan naman yung sinasabi natin? Mga DDS, tama kami. Ano sabi namin sa inyo, mga DDS? Di ba? Uwi nyo ng abo si Digong. Tama, mali? Madalas po naming sabihin yan na si Digong ay uwi nilang abo. Abo. Dapo sa Ilocano. Dapo. Di ba, mga kababayan? Dapo nga iawid yun ni Digong. Iso, awan sa balay. Di ba, mga kababayan ko? Yan, hindi nila kasi magets, mga kababayan.
na tayo, hindi tayo fake news dito. Pag sinabi namin na si Digong hindi na makakauwi, hindi na makakauwi. Ayan o, hindi nyo pa ba magets? Pag sinabi namin iuuwi nyo na yan, na abo nyo iuuwi yan. Ayan o, buti pa si Digong nakikinig sa atin eh. Sa totoo lang ho, kakapanood ni Digong sa atin. Malamang, nanonood yan. Oh, nagkaroon ng idea eh. Tama nga naman si Mike Cervera, Eka. Oo, magpapasunog na lang ako din eh. Magpapakremate na lang ako bago ako iuwi. Diba? Oh, ayan, mga kababayan ko, nagkatotoo. O ano, mga DDS, paano na kayo? Oh, sasabihin nyo, fake news ako. Fake news yan, fake news. Fake news kayo ng fake news. Eh bakit walang nagdidemanda sa akin? Kung fake news pala ako, eh di dapat dinimanda na ako. Eh bakit kayo yung nadidemanda? Diba? Bakit kayo yung sinasabihan ng fact checker na fake news kayo? Sige nga, eh bakit hindi ako? Sige nga ho. Oh, ibig sabihin, sorry. Sorry. May kredibilidad ako. Di ba? Eh kaya nga, dahil nakita na nila, may kredibilidad yan si Mike Cervera. Kunin natin yan na anchor. Di ba? Eh syempre ako, kailangan kasama yung buong tropa. Si Direk Freddy lang, hindi nagpapakita. Di ba mga kababayan ko? Yun yung! Tuloy. Yung kanyang, and then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Kita nyo mga kababayan ko, imbis na malungkot yung anak niya, tuwang-tuwa pa siya! Hindi ba nakakahalata mga kababayan yung mga DDS dyan? Tignan nyo mga kababayan ko, nakuha pa niya na humalakhak talaga. Samantalang, mga kababayan, yung tatay niya, naghahabilin na. Di ba? Naghahabilin na mga kababayan ko. Sabi ni Rolly Labrador, ididemanda ka ni Libayan. Hinihintay ko nga eh. Di ba? Di ba? Sinabi ba niya na ididemanda ko? Demanda! Inang yan. Puta, marami tayong pangbayad ng abogado. Di ba, mga kababayan? Hoy, Rolly, sabihin mo sa kanya kung ididemanda ko, go ahead. Di ba? Kasi, mga kababayan, may pambayad ako ng abogado kahit 5. Sige, tuloy. Tignan nyo si Buday, mga kababayan. Kulang na lang, mga kababayan. Pati yung kanyang lalamunan, lumabas na. Kita nyo? Pag tumawa, labas ngala-ngala. Tuloy. Hindi ako pro-cremation. Kita nyo? Ganyan po ba? Ganyan po ba dapat, mga kababayan? Biruin mo yung ama mo kung talagang mahal mo siya. Malulungkot ka. Pero si Sarah, kita nyo naman, yung ngiti niya, habot hanggang tenga. Di ba? Mga kababayan ko, kung magulang ko, kung sakali man na ganyan ang pag-uusapan, habang sinasabi ko yan, malamang yung luha ko, yung uhog ko, yung laway ko, hindi nyo na malaman kung sino nauuna sa kanila. Malamang yan, nag-uunahan na. Di po ba? Hahagulgul ng iyak, sama ng loob. Di po ba? Ama mo yan eh. Magulang mo yan eh. Usapang patayan na eh. Tapos mga kababayan, tignan nyo, pag tumawa, abot hanggang tenga. Yung buka ng bunganga, kita, ngala-ngala. Tapos yung mga DDS, panay ang drama. Nando doon, umiiyak pa. Panay ang iyakan ng mga tatanga-tangang mga sumusuporta sa kanyang ama. Kita nyo? Tingnan nyo mga kababayan ang iyak nila. Sukdulan mga kababayan. Ultimo litrato. Katabi na sa kama. Lalong-lalo na si Alpotera. Binitbit pa pati yung litrato niya. Tapos eto tinatawanan lang.
Yan ba yun? Ha? Yan ba yung pinagtatanggol nyo't iniiyakan? Mismong anak niya, pinagtatawanan. Di ba? Nagets nyo po, mga kababayan ko? Magkaiba, no? Matindi. Matitindi talaga tama nito. O, tuloy. Tapos siya, proclamation siya. And then sabi ko sa kanya, Kita nyo yung itsura, mga kababayan. Habang nakatingin sa taas at iniisip kung ano sasabihin niya. Oh. so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung Oh. ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. Ah! Alam niya, nakukuha talaga pagtawanan ni Sarah. Yung ano, kung mamamatay yung tatay niya. Ang kaso mo kay Libayan, Libagan pala, hindi Libayan. Ang kaso mo kay Libagan, Boss Mike, may overexposure of handsome face. Tako, oo, Jax Temolay, alam mo naman yan, di ba? Matagal na tayo magkaibigan. Oo, di ba? Kasama po. Ba si Libayan, si dinimanda ni Risa? Oo daw. Kita nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung tayo fake news, sana tayo yung dinidimanda. Di ba? Boss Mike, wala man lang dissent. Oo, ang alin. Layo. O ano pa? Meron yun. Tumatawa Boss Mike kasi alam niyang kung genital liar ang alin, ang ama. Sa bagay, di ba? Sige, tuloy. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto. Kita mo, mga kababayan ko! Puta si Desi! Tingnan mo. Oy, Sarah, nililid ka na. Nililid ka na ni Roque. Tingnan nyo, pakinggan ninyo, nililid na po siya ni Roque. Nililid na siya, ayan, pakinggan nyo. How did you feel po nung nagganyan? So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Kita mo? Ano po yung pakiramdam nyo po na nagganyan si Digong? Nagtatawa na nga ng una. Bobo rin tong si Rocky, no? Nakita mo na anong feel, kita mo nga yung tawa. Abot tenga. Pag bumuka yung bunganga, kita ngala-ngala. Ganun yung saya, Roque. Tinanong mo pa. Bakit? Kasi nakabidyo kayo para itama. Abogado si Roque na kahit pa paano masasabi nyo, marunong naman eh. Eto kasing abogado na ito, bobo. Ngayon, ano sabi ni Roque? Kami ngayon nalulungkot, naiiyak na. Si Sarah tawa ng tawa. Tanga! Tuloy. Pakinggan nyo. Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, tuhin kita o hindi. Kita nyo? So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? How do you feel po nung nagganyan daw si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Kami nalulungkot ngayon, pero si Sarah, tuwan-tuwa. Daming gusto na umiyak. Marami nang gustong umiyak, Eka. Pero si Sarah, kulang na lang magpapiesta. Tuloy. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Kita nyo! Kita nyo, mga kababayan, huwag na kayong mag-iiyak, no? Si Sarah, okay lang daw yun kasi normal lang daw yun, natural lang daw yun. Sa 80 years old. Okay na lang na mamatay si Digong. Kita nyo? Bakit kayo nagngangal-ngal dyan? Kayo ba pamilya? Kayo ba anak? Hindi naman. Etong anak ko, ano sabi? Normal lang yon, 80 years old, mamatay na yon. Wala nang paki si Sarah. Pero kayo, mukha kayong tanga. Yung mismong anak, natutuwa pa kayo. Panay kayo, nako, tuloy. Mag-isip ng ganon. So, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanya. Ayan, nasabihan na ni Roque, maglungkot-lungkutan ka na. Sabi ni Roque, mga kababayan, maglungkot-lungkutan ka na, Sarah.
Oo, naka-video ka, baka nakalimutan mo, ha? Matuloy. Ang last wishes Eh. para Yan na. magagawa yon Ah. kapag nangyari na. Oh, kita mo, naglulungkot-lungkutan na si Sarah bigla. Lang niya. Ibang klase, no? Oh. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, Hindi niya mapigilan yung tuwa niya, mga kababayan. Oo, tuwan-tuwa. yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagaganyan na si Tatay. Kita niyo yung pag lilid ni Roque. Oh, napaka-strong mo daw. Woman of steel. Oo, matigas. Mga kababayan, yung dalawa daw lalaki, mga kababayan, isiningit. Para naman maganda yung ginagawa nilang ito. Kita nyo? Bobo to si Sarah eh. Diba? Kasi bakit siya yung interview nyo? Di dapat yung dalawang lalaki na lang. Diba? Oh, pero si Roque, kailangan pakita na maawa kayo mga tao, mga Pilipino dito. Paano kakaawaan ng mga Pilipino kung yung anak niya mismo tuwang-tuwa? Where do you get the strength? Kita nyo? Saan daw? Saan nyo kinukuha yung lakas na yan, mga kababayan? Ha? Uy, Roque, tama na yung pag-lilid mo dyan. Bistado na si Sarah. Well, galing din siguro sa PRD. Diba? Ay, gamit na gamit si PRRD. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na Biglang naglungkot-lungkutan na. So anyway, mga kababayan, tama na itong drama. Maliwanag dito si Sarah. Tuwang-tuwa pa siya. Mamatay yung kanyang ama, mga kababayan. Pagtatawanan lang. Yan po yung hinahangaan ng mga mangmang. Diba, mga kababayan? Ito po. Oo. Biruin nyo, mamamatay yung tatay, tuwan-tuwa pa siya. Tapos hinahangaan, Ito. Yan po yung hinahangaan ng mga mangmang. So mga kababayan ko, opo. Medyo tagilid na tayo Meron pa tayo. Ito, susunod natin talakayin, Yan. Sapagkat ito'y pinangako nyo, inihain nyo po ba yung panukala na yung babayad ng 2,000 piso sa kanilang, bayarin sa kuryente, ay inihain nyo na ho ba na panukala? Kasama sa inihain doon. Ayun! Next ang pating na yan, paano kapag hindi na-aprobahan? Ito na ho yung panlilinlang. Sinabing pangako, yung kuryente 2,000 pababa, libre na. Wala naman sinabi mga kababayan, nagagawan pa ng matinding panukala, ilalaban pa sa plenaryo, kailangan pa na rebisahin ng kapwa senador ito. Marami pang pagdadaanan na proseso. Yan po mga kababayan hindi na uabot yung oras ko. Masaya sanang talakayin ito. Ano po mga kababayan, kaya lang, meron pa ho akong meeting. Oo, nandiyan ba si Jojo Villanueva? Si Jojo Chavez lang nakita ko Opo daming trabaho. So mga kababayan ko, gusto ko lang ipakita sa inyo, ibalita lang din. Basta yan, tatalakayin natin, babalikan po natin, Mga kababayan, yan. Ito na po ang inyong mga vlogger, mga kababayan ko. Philippine Broadcasting Service. Bureau of Broadcast Services. Yan po mga kababayan. Nako. Shoutout po kay Boss Alan, Boss Kiko Flores, at kay nandyan si Takero, si Chris Ulo dahil wala si Mark Ramos. Ang inyong lingkod po nandito, yung nakasalamin po. Basta gwapo ako na yon. Siyempre katabi natin si Coach Jarrett at siyempre si Sangkay Janjan. Wala si Direk Freddy kasi hindi nagpapakita yan. So mga kababayan ko, abangan nyo po ito. Yung hinahanap nyo po na Big Five kung bakit hindi na po nagagawa na makapag-live para makapagbalita sa inyo, abangan nyo po ito. Mga kababayan, pasabog!
Matindi, oo. Hindi, Direct Freddy. Oo, kasama ka rin naman dito. Bibigyan namin ikaw ng pagkakataon, ha? Huwag kang mag-alala. Dito, siya, ginagawa natin ito, kasama lahat yung ating mga kasamang vlogger. Ano po? So mga kababayan ko, opo mga kababayan ko, hanggang dito na lamang ang ating palatuntunan sapagkat sabi ko nga sa inyo, may marami pa tayong lakad. Ano po? Muli mga kababayan, maraming salamat po sa inyo at kay Joseph Machete, Ninitas Vlog, BMB Chris Rose Babe, Delia Shacoco, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na mga hindi ho natin nabanggit. Bawi-bawi po tayo next time. Opo, kita-kita tayo next live at talakayin natin yung ano ba yan, kuryente o nakuryente. Opo, muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervero po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.